Sinaman ko siya ng tingin sabay batok sa kanya ng malakas. Muntik na siyang mauntog sa manibela. Di makapaniwalang tumingin siya sa akin. Binatukan mo ako. Di makapaniwalang tanong niya. Pero imbes na sumagot ay inayos ko na lang ang lelayan ng dress ko, at humalukip-kap sabay irap ng matalim sa kanya. Nakakainis pa dahil hindi pa rin humuhupa ang init sa katawan ko, idagdag pa na pinapawisan ako sa ginawa namin. Humahagalpak siya ng tawa na lalo kong ikinainis. Nang asar pa Nakakatakot palang mabitin ang baby ko, nananakit. Natatawa pang sabi niya. Sinaman ko siya ng tingin. Ang sarap tadyakan ng junior niya. Umuwi na nga tayo. Asak ko sa kanya. Yes po, pero hindi tayo sa bahay nila mami uuwi. Nakangising sabi niya. Saan tayo uuwi? Huwag mong sasabihing gagala pa tayo, gabi na Pasikmat na sabi ko. Nagiinit ang ulo ko sa kanya Tumawa siya. Basta, relax ka lang dyan. Akong bahala sa'yo. Akong bahala banitin mo nga ako. Babulong-bulong na sabi ko, at inirapan ko siyang muli. Padabog na umayos ako ng upo. Sa pupuntahan natin magugustuhan mo. Promise. Tatawa-tawang sabi niya. Inungusan ko na lang siya, at hindi na pinansin. Ilang minuto pa ay pumasok ang lulan naming kotse sa isang subdivision. Pawang malalaking bahay na iba't iba ang disenyo ang nakikita ko. Halatang mga mayayaman ang mga nakatira. Anong ginagawa natin dito? Nagtatakang tanong ko. Uuwi sa bahay natin. Nangingiting sabi niya. Anong bahay natin? Naguguluhang sabi ko. Basta, mamaya malalaman mo. Aniya at komandat pa sa akin. Itinuon ko na lang ang tingin sa labas ng bintana, at namangha sa mga bahay na nakikita. May mga bahay akong nakikita na gustong-gusto ko ang disenyo. Pangarap ko rin kasing makapagpatayo ng bahay balang araw, kapag nakapagtrabaho at nakapag-ipon na ako. Pero meron akong isang bahay na nakita sa harap ng kotse, na nakapagpanganga sa akin. Yari kasi sa salamin at bato ito. Sa mga palabas ko lang nakikita ang ganitong bahay. Ang sarap sigurong tumira dyan. Lalo na paggabi, kitang-kita ang mga bituin sa langit. Huminto ang kotseng lulan namin sa harap ng gate ng bahay. Maya-may pa ay bumukas ang gate, kahit wala namang tao. Ang galing. Teka, papasok kami dito. Teka, bakit tayo papasok dyan? Tanong ko kay Aris. Dyan tayo uuwi. Aniya, dyan sa bahay na yan. Manghang tanong ko. Tumango naman siya sabay kagatlabi at ngiti. Ito ba ang bahay mo? Di pa rin makapaniwalang tanong ko. Mas lalo pa akong namangha, nang makapasok na sa loob. May mahabang swimming pool pa akong nakita. Bahay nating dalawa. Kumunot ang noo ko sa sinabi niya, at nilingon siya. Nagustuhan mo ba? Nakangiting tanong niya. Niloloko mo ba ako? Balik tanong ko. Siya naman ngayon ang kumunot ang noo. Of course not. Bakit naman kita lulekoan? Sabi mo bahay natin ta. Inaasar na naman yata niya ako Bahay nga natin ta. Pinagawa ko ta para sa ating dalawa. Pinakatitigan ko ang mukha niya. Matiim ang mga mata niyang nakatingin sa akin. Mukhang ang seryoso siya sa sinasabi. Bakit bahay nating dalawa? Hininto niya ang kotse sa garahe at tumingin sa akin. Kinuha niya ang kamay ko at dinala sa labi niya. Nag-iba na naman ang pintig ng puso ko. Parang may hinahabol sa bilis. Dahil bahay mo rin ito. Noong pinagawa ko ang bahay na ito 3 years ago, kasama ka sa plano ko. Bakit? Bumantong hininga siya at inabot ang pisngi ko. Hindi mo ba na-gadgets? Dito kita titira kapag kasal na tayo. Dito tayo bubuo ng pamilya. Seryosong sabi niya. Napaawang naman ang labi ko sa sinabi niya. Parang hindi pa rin pumapasok sa utak ko ang sinabi niya. Ikakasal tayo. Of course. Ano ba sa tingin mo? Bakit? Ayaw mo bang magpakasal sakin? Nag-iba ang tono niya pagdating sa huling sinabi. Parang bigla siyang nenes. Nagsalubong na rin ang kilay niya. Napakamot naman ako sa ulo, at bahagyang yumuko. Aaminin ko, nakaramdam ako ng saya nang sabihin niyang ikakasal kami. Pero hindi naman ganun kadali yun. Hindi naman sa ganun. Paano tayo ikakasal hindi nga nila alam na may relasyon tayo. Hinawakan niya ang baba ko at tinaas. Nagtama ang mga mata namin. Dumukwang siya at kinintalan ako ng halik sa labi. Sasabihin natin sa kanila. Nataranta ako sa sinabi niya. Pero,
Walang dahilan para matakot ka, Nicole. Maiintindihan nila tayo. At kung sakaling hindi nila tayo maintindihan at itakwil nila tayo, nandito na rin naman ako. Hindi kita iiwan at pababayaan. Ikaw lang ang importante sa akin ngayon dahil mahal kita. Anas niya habang hinahaplos ang pisngi ko, at matiim na nakatitig sa akin. Nahigit ko naman ang hininga, at hindi makapaniwala sa sinabi niya. Mahal mo ako. Tumango siya at ngumiti. Matagal na. Pagkatapos ko siyang ilibot sa buong bahay, ay dito ko siya dinerecho sa 4, sa magiging kwarto namin. Masaya akong makita na nagustuhan niya ang bahay. Hindi na ako makapaghintay na tirhan namin ang bahay na at bumuo ng pamilya. At mangyayari yon sa lalong madaling panahon. Sa ngayon ay lalambingan ko muna siya, dahil ilang araw ko na siyang miss na miss. Hingal na bumagsak kami pahiga sa kama. Kinabig niya ako at niyakap. Hinela niya ang kumot at tinakip sa aming katawan. Tinaniman niya ako ng halik sa pisngi, leeg at balikat. Hapong-hapo ang pakiramdam ko, at medyo mahapdi ang Maria ko. Ang taba niya kasi, at nakailang trabaho din kami. Baby, anas niya sa tenga ko. Inaantok na sagot ko, at humawak sa braso niyang nakayakap sa akin. Let's get married. Parang biglang nawala ang antok ko, at nilingon ko siya. Seryosong-seryoso ang mukha niya. Kasal agad. Wala pa tayong isang buwan mag-girlfriend at boyfriend Sabi ko, parang ang bilis naman ng gusto niyang mangyari. Bumantong hininga siya at pinatong ang baba sa balikat ko. Niyakap niya ako ng mahigpit. Doon rin naman tayo papunta Napakagatlabe ako at sandaling hindi nakaimak. Naglisip, gusto ko rin namang magpakasal sa kanya. Mahal ko siya pero nabibilsan lang ako. Nicole, hindi ka na nakaimik. Ayaw mo bang magpakasal sa akin? Antag niya sa akin. Nahimigan ko rin ang lungkot sa boses niya. Bumantong hininga naman ako, at bahagyang nilingon siya. Gusto ko ring magpakasal sa'yo kasi mahal kita. Kaya lang, ang bilis naman kasi Kasal agad ang gusto mo. Kaka-graduate ko pa nga lang Gusto ko pang maranasan magtrabaho. Siya naman ang muling bumantong hininga. Fine. Naiintindihan ko, baby. Sa akin ka na lang magtrabaho, para lagi tayong magkasama. Nakakatukso ang inaalok niya, pero may paninindigan ako. Ngumuso ako. Gusto ko pa ring maranasan ang nararanasan ng mga bagong graduate, kung paano maghanap ng trabaho. Napakamot naman siya sa ulo. Oo na, pagbibigyan kita sa gusto mo. Pero kapag nakakuha ka ng trabaho, 1 buwan lang mag-resign ka na tapos, lumipat ka na sakin. Tiningnan ko siya at tinaasan ng kilay. Seryoso ka? Hindi siya sumagot at matiim lang na nakatingin sa akin. Hindi pa tayo kasal, pero minamanduhan mo na ako. Nagdadalawang isip tuloy akong magpakasal. Hirit ko pa sabay irap sa kanya. Pumalatak naman siya. Fine, hindi na kita mamanduhan. Pero dapat alam ko kung saan ka nagtatrabaho, sino boss mo, sino ang mga kasama mo sa trabaho, oras ng pasok at uwi mo, pati day off mo. Dapat alam ko lahat dahil fiancé mo ako. Diin niya sa huling sinabi niya. Napanganga na lang ako. Wala na akong mahanap na sasabihin sa kanya, dahil pagod ako sa ginawa namin. Umuwi na nga tayo. Baka hinahanap na tayo nila tita. Bumangon ako at hinanap ang mga damit ko, na hinagis lang niya sa kung saan. Umupo na rin siya sa kama, at sinundan ako ng tingin. Hindi na ako nahihiya na makita niya ang aking katawan. Bakit pa? Ilang beses na nga kaming gumawa ng milagro Nicole, tawag niya sa akin. Pagkadampot ko ng mga damit ko, ay dinampot ko rin ang sa kanya, at nilapag sa kama. Hinawakan niya ang kamay ko, at hinela ako palapit sa kanya. Nagtatakang tiningnan ko siya. Bakit? Galit ka ba? Nag-aalalang tanong niya. Kumunot naman ang noo ko. Hindi. Bakit naman ako magagalit? Hindi ka na umimik kanina. Sabi niya. Bumantong hininga ako. Pagod na kasi ako at gusto ko ng matulog. Pero hindi ako galit sa'yo, okay? Wala lang akong lakas makipagbardagulan sa'yo ngayon. Pinagod mo ako Ani ko sabay irap sa kanya. Ngumisi naman siya. Ako pa talaga ang sinisimuha. Sino ba tong humirit ng sige pa at isa pa? Nanunuksong komento niya. Nag-init naman ang pisngi ko sa hiya. Nginusuan ko siya. Bakit? Nag-enjoy ka naman Mukhang ang mas ikaw ang nag-enjoy
Ako nga ang hapdi ng Maria ko. Reklamo ko. Tumawa siya. Ang tamis mo eh. Aniya sabay kagatlabi at himas sa braso ko. Kunwaring inirapan ko siya, pero may epekto sa akin ang sinabi niya. Masakit ba? Tingnan ko nga. Sinaman ko siya ng tingin. Hey, magbihis ka na nga. Baka kung saan na naman mauwi ta eh. Agad na akong lumayo sa kanya at nagbihis. Tatawa-tawang nagbihis na rin siya. Habang nasa biyahe kami pauwi, ay naalala kong kailangan kong uminom ng after pill. Dali-dali ko itong hinanap sa bag ko. Binili ko ito isang araw pagkatapos naming mag-ano. Mahirap na ang mabuntis ng hindi inaasahan. Kinuha ko ang mineral water sa gilid ng upuan at binuksan. Nilagay ko sa bibig ang pills, at uminom ng tubig. May sakit ka? Kunot noong tanong niya sa akin, at sinulyapan ako. Wala, after pills yun. Sagot ko. Muli niya akong sinulyapan. Salubong na ang kilay niya. Umiinom ka ng pills. Bakit? Kumunat din ang noo ko sa tanong niya. Syempre para hindi mabuntis. Hindi ka naman nagko-condom, at lagi mo pang pinaputok sa loob ko. Namula ang mukha ko sa huling sabi ko. Napaawang naman ang labi niya. Kailan ka pa umiinom niyan? Ngayon lang. Hindi ka uminom noong una tayong magganon. Umiling ako, hindi, safe naman ako noon eh. Sandali siyang natahimik at pasulyap-sulyap lang sa akin, na parang nag-iisip. Maya-maya ay ngumisi siya. Sigurado ka bang safe ka nun? Kinunutin ko siya ng noo. Ngungisi-ngisi lang siya at hindi na umimik. Parang iwan lang. Nang makarating na kami sa bahay, ay tahimik na at halos patay na ang ilaw. Paniguradong tulog na silang lahat. Mag-aalas 11 na rin kasi ng gabi. Magkahawak kamay pa kaming pumasok sa loob ng bahay. Napatili pa ako nang biglang bumukas ang ilaw, at napayakap kay Iris. Saan kayo galing? Tanong ni Tita Lourdes na nasa itaas ng hagdan, at nakahalukip-kap na nakatingin sa amin. Nakapantulog na siya at seryoso ang mukha. Tita Ninang, napasarap lang kami mi kaya ginabe. Sagot ni Iris na parang wala lang sa kanya, ang seryosong mukha ni Tita. Siniko ko naman siya, baka mamaya mag-isip pa ng kung ano si Tita Lourdes, dahil sa sinabi niya. Pero tinaasan lang niya ako ng kilay, at bahagyang ngumisi. Bakit? Ano bang ginawa niyo at napasarap kayo? Nakataas ang kilay na tanong ni Tita Lourdes. Nataranta naman ako. Napasarap lang po kami sa pamamasyal Tita Ninang. Sagot ko. Bamantong hininga si Tita Ninang at tumango. Nawala na ang katarayan sa kanyang mukha, nang tumingin sa akin. Sige na Nicole, umakyat ka na sa kwarto mo at magpahinga. Mukhang pagod ka. Nag-init naman ang pisngi ko sa huling sinabi niya. Opo, Tita Ninang. Sabi ko at sabay piksi sa kamay kong hawak ni Iris. Ayaw pa nga niyang bitawan, kung hindi ko lang siya pinandilatan. Umakyat na ako sa hagdan, at humalik pa sa pisngi ni Tita Ninang. Good night po, Tita Ninang. Good night, iha. Nilampasan ko na siya. Sinulyapan ko muna si Iris na nasa baba pa rin ng sala, at nakatingin sa akin. Iris POV. Hinayaan ko na lang si Nicole na umakyat sa kwarto niya. Pagod siya at kailangan niyang magpahinga. Ngumisi ako. Anong nginangisi-ngisi mo dyan? Tiningnan ko si Mommy, na matalim ang tingin sa akin. Namulsa ako. What? Masama ba? Bumaba siya ng hagdan at lumapit sa akin, sabay kurot sa braso ko. Napaigik naman ako dahil ang talam ng kuko niya. Aray mi, sabihin mo nga sa aking loko-loko ka, saan mo dinala si Nicole at Ginabe na kayo? Nandidilat ang mata niyang tanong sa akin. Sa bahay ko, sa bahay pala naming dalawa. Sagot ko habang hinihimas ang brasong kinurot niya. Nanlaki ang mata niya. Huwag mong sabihing nagbahay-bahayan kayo. Hindi ako sumagot at nakatingin lang sa kanya. OMG. Natutap niya ang bibig. Napahimas na lang ako sa batok. Pero napaigtad ako ng paluan niya naman ako sa braso. Sabihin mo sa akin, hindi mo naman siya pinilit no? Of course not me. Parehas naming ginusto yun. OMG talaga. Manang-mana ka sa daddy mo. Aniya sabay kurot ulit sa braso ko. Aray ko mi. Ang talam ng kuko mo. Angal ko at lumayo sa kanya. Paano kung mabuntis mo siya ha? Pinandilatan niya ako ng mata. Di maganda, may apo na kayo ni daddy. Oo nga no. Biglang nagliwanag ang mukha niya, pero agad ding sinaman ako ng tingin.
Paano kung magalit si Tita Madel mo? Ang usapan liligawan mo pa lang siya, binahay-bahayan mo na siya. Baka sabihin ni Madel hindi tayo mapagkakatiwalaan, dahil babalik sa kanya si Nicole na buntis na. Nako, ayokong mawalan ng best friend. Natatarantang sabi niya. Ang talaga ni Mommy minsan. Bamantong hininga naman ako. Liligawan ko pa rin naman si Nicole. At saka hindi pa naman sure na mabubuntis siya agad, nagtitake siya ng pills. At kung sakaling mabuntis, pananagutan ko naman siya. Nag-K-pills siya, parang tinakasan ng swerte ang reaksyon ng mukha niya. Opo, bakit mo hinayaan? Aniya sabay palo na naman sa braso ko. Napangiwi na lang ako. Ang gulo mo may regla ka ba? Kinurot na naman niya ako. Siguradong namumula na ng braso ko sa kakakurot niya. At hindi rin naman sure na hindi siya mabubuntis, kahit nag-take siya ng pills. At paano mo naman nasabi? Obstetrician ka na ba? Hindi, kasi noong ginawa namin yun hindi siya nag-take ng pills. Sabi niya safe daw siya noon pero hindi tayo sure. Muling nanlaki ang mata niya, at natutop ang bibig. Una niyong ginawa. Ibig sabihin hindi ito ang unang beses na nagbahay-bahayan kayo. Umiling ako. Oh my G, saan niyo ginawa? Sa kwarto niya, sagot ko sabay nguso sa ikalawang palapag. Maya-maya pa ay parang may bigla siyang naalala. Yun ba yung nilagnat siya, at parang hirap maglakad? Pagkukumpirma niya. Tumungo ako. Loko ka talagang bata ka. Sabay hampas niya ng malakas sa braso ko. Aray ko ang sakit na ng braso ko. Ang bilis talaga ng kamay niya. Kahit malaki ang braso ko, at butok sa gym ay iniinda ko pa rin ang kurot at hampas niya. Ang bigat ng kamay niya Humalukip-kap siya. So anong plano mo sa kanya ngayon? Aba, hindi ako papayag na agrabyaduhin mo siya, kahit anak pa kita itatakwil kita. Inalok ko na siya ng kasal. Talaga, abay good boy ka naman pala anak. Kaya lang, ayaw pa niya. At yon ang lihim kong pinagsisintir kanina. Abay bakit? Hindi kanya gusto. Kung sa bagay ang layo ng agwat ng edad nyo. Kung ako rin naman magdadalawang isip magpakasal sa matanda. Napakamot ako sa ulo. Kahit kailan talaga ang lakas mang-asar ni Mommy. Gusto ako ni Nicole At hindi ako matanda, 12 years lang ang agwat namin. Ganon na rin yun. Matanda ka pa rin sa kanya. Bakit nga ba ayaw niyang magpakasal sa'yo? Hindi sa ayaw ayaw pa niya. Gusto pa niya kasing maranasang magkatrabaho. At saka natatakot siyang malaman niyo ang relasyon namin. Kung ako nga lang ang masusunod, ay gusto ko nang isiga sa lahat ang relasyon namin. Pero dahil nirerespeto ko siya, hahayaan ko muna siya sa gusto niya. Ganon ba? Sige kakausapin ko siya. Hayaan niyo muna siya At ililihim niyo na lang ang relasyon niyo sa amin. Hindi naman nalihim sa inyo Alam niyo na at malamang itchismis niyo kay daddy, di dalawa na kayong may alam. Paano si Tita Madel mo? Nag-aalalang tanong niya. Sa susunod na buwan babalik na siya sa Cebu. Sasamahan ko siya, at sasabihin ko kay Tita Madel. Tumango-tango si Mommy. Good yan anak. Susuportahan ka namin ng daddy mo dyan. Ngumiti naman ako. Thanks wala yun. Ako nga dapat magpasalamat, kasi tinupad mo ang matagal ko ng pangarap. Ang maging isang pamilya tayo ni Tita Madel mo. Basta alagaan mo si Nicole anak ha. Oo naman Wala naman akong ibang babaeng gustong makasama habang buhay, kundi si Nicole lang. Hayag ko sa kanya. Ay sus, ang sweet naman nitong anak ko. Komento niya sabay pisil sa pisngi ko. Ngumuso naman ako. Yung braso ko masakit. Patingin nga. Nako, kawawa naman pala ang baby damulag ni Mommy. Pero deserve mo naman yan anak. Aniya at kinurot pa ako ng isang beses. Napasimangot na lang ako. Tumawa naman siya. O sige na, akyat na ako sa taas. Ikaw din matulog ka na, at wag mo nang gapangin si Nicole sa kwarto niya. Bilin pa niya sa akin at umakyat na sa taas. Napakamot na lang ako sa ulo, at sumunod na sa kanya. Nicole POV. Miss na kita nak. Ani mama sa kabilang linya. Miss na rin kita Nakangiting sabi ko. Di bale, next month naman ay uuwi ka na. Napakagatlabi ako. Nagi-guilty din ako dahil naglilihim ako sa kanya, tungkol sa amin ni Iris.
Nag-iipon lang naman ako ng lakas ng loob para umamin sa kanila. At hinahanda ko na rin ang sarili ko sa sasabihin nila. Pagkatapos naming mag-usap ni Mommy, ay may pumasok naman na chat galing kay Carmen. Nag-aaya siyang mag-mall. Dahil wala naman akong gagawin, kundi tumunganga lang ay yumoo na ako. Nagpaalam lang ako kay Tita Lourdes at Tito Carlo. Si Iris naman ay pumasok na sa trabaho niya. Blumang tayo ngayon bati sa akin ni Carmen, nang magkita kami sa isang fast food chain sa mall. Ikaw din naman, nakangising sabi ko. Umorder na kami ng pagkain namin, at bumalik sa mesa. May problema ba? Antag ko sa kanya. Napansin ko kasing tahimik siya, at nakatingin sa kawalan. Kaya siya siguro nag-ayang lumabas para may makausap. Wala naman. Iling niya at pilit na ngumiti. Nginusuan ko naman siya. Di nga. Sa akin ka pa ba naglilihim? Tumingin siya sa akin. Dumating naman ang order namin, at nag-umpisa na kaming kumain. So anong ang problema mo? Shika muna, baka may maitulong ako, sabi ko habang nilalantakan ang hita ng manok. Nilunok muna niya ang kinakain, at tumingin muli sa akin. Anong gagawin mo kapag yung taong gusto mo may gusto ng iba? Mahinang sabi niya, pero malinaw ko namang narinig. Ibig mong sabihin yung taong nagugustuhan mo, may gustong iba. Hindi naman ako nagulat na may nagugustuhan siya. Dahil nakailang boyfriend na siya. Tumango siya at tinuon ang mata sa spaghetti. Sino yung nagugustuhan mo? Kilala ko ba? Nakangiting sabi ko. Malakas kasi ang kutob ko Namula ang pisngi niya at tumango. Ngumisi naman ako. Si Jepoy no. Mas lalo pang namula ang pisngi niya, at bahagyang ngumuso. Sabi na natutuwang sabi ko. Nagangat siya ng tingin sa akin. Alam mo. Oo, halata ko sa inyong dalawa noong dumating ako. Ibang level na kasi ang closeness nyo Hindi ka galit? Tanong niya. Hindi. Bakit naman ako magagalit? Natutuwa nga ako Bagay na bagay nga kayong dalawa. Nakangiting sabi ko. Talaga? Oo nga. Dapat nga ligawan ka na niya. Para official ng kayo. Tinaas-taas ko pa ang kilay. Kumagat labi naman siya, at bahagyang yumuko. Kaya lang may iba siyang gusto. Napakamot ako sa ulo at ngumiwi. Oo nga pala. Sino ba yang gusto niya? Curious kong tanong. Tumingin siya ulit sa akin. Nakatitig lang sa akin ng ilang sandali. Ikaw ang gusto niya. Halos pabulong na sabi niya, pero dinig ko naman. Nanlaki ang mata ko. Ako ang gusto niya. Tumango siya at mapait na ngumiti. Matagal na, high school pa lang tayo gusto ka na niya. Kaya lang natotorpe siya. Napalunok naman ako. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Hindi ko rin alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Mabait sa akin si Jepoy, at lagi niya akong nililibre noong nag-aaral pa kami. Pero never ko yung binigyan ng mali siya, dahil matalik na kaibigan lang talaga ang turing ko sa kanya, gaya ni Carmen. Hindi ko alam. Sorry Carmen. Hindyang paumanhin ko, at hinawakan ang kamay niya. Kahit na wala naman akong kasalanan, ay pakiramdam ko may kasalanan din ako, kaya malungkot siya dahil sa akin. Ngumiti siya sa akin. Ano ka ba? Wala ka namang kasalanan. Matagal ko nang ang alam na may gusto siya sa iyo Kaya lang nitong mga huling taon, nagkakagusto na ako sa kanya. Pinigilan ko naman, dahil alam kong ikaw ang gusto niya. Kaya lang ang hirap lalo na lagi pa kaming magkasama at magkausap. Naiintindihan ko siya. Kahit naman ako hirap din magpigil sa nararamdaman ko kay Iris. Alam ba niya? Tanong ko sa kanya. Hindi. Alam ko namang reject niya ako, kapag umamin ako. Malungkot na sabi niya, wag mo palang sabihin sa kanya, na sinabi ko na may gusto siya sa'yo. Magagalit sa akin yun. Ngumiti ako sa kanya, pero alam mo, ayos lang naman sa akin kung magiging kayo At least sa'yo siya may gusto, at hindi sa ibang babae. Dagdag pa niya. Pero hindi magiging kami. Sabi ko, bakit? Ayaw mo ba sa kanya? Bamantong hininga ako. Hindi sa ayaw ko sa kanya. Matalik na kaibigan lang ang turing ko kay Jepoy. Parang kapatid na nga Kayong dalawa, tinuturing ko ng kapatid. At saka, may boyfriend na ako. Nanlaki ang mata niya. May boyfriend ka? Akala ko ba single ka? Hindi makapaniwalang tanong niya. Well, hindi na ngayon. Nahihiyang sabi ko. Nag-init pa ang pisngi ko. Wow, talaga. Sino naman? Kilala ko ba?
Yuzisa niya. Wala namang masama kung sa kanya ko unang sasabihin. Best friend ko naman siya. Tumungo ako. Si Kuya Aris, Aris. Mahinang sabi ko. Nanlaki ang mata niya at tinutap ang bibig. Nakagat ko naman ang labi ko. Kinabahan ako dahil baka kung ano ang masabi niya. Oh my gosh friend, totoo. Kayo ni Kuya Aris mo. Di makapaniwalang sunod-sunod na tanong niya. Bibig mo naman. Saway ko sa kanya. Napapatingin kasi sa amin ang ibang kumakain. Sorry. So totoo nga. Mahinang sabi niya. Tumungo ako ulit. Impit naman siyang tumili. Sa wakas lumayag na kayong dalawa. Matagal ko na kayong ship eh. Teka kailan pa naging kayo? Di ba galit na galit ka sa kanya? Bati na kami sa Cebu pa lang, at mag 2 weeks nang kami. Wow! I'm happy for you friend. Kakainggit. Impit na naman siyang tumili. Mahinang pinalo ko siya sa braso. Huwag ka nang mainggit, akitin mo na lang si Jepoy. Sumimangot naman siya. Matagal ko nang inaakit yun, waepek. Alindog mo pa rin ang nakikita niya. Samahan mo na rin kasi ng himas. Nakangising sabi ko. Ganon din ba ginawa mo kay Kuya Aris, hindi mo na siya kuya? Hindi siya ang unang humimas sa akin. Bulalas ko. Natutap ko naman ang bibig, nang ma-realize ang sinabi ko. OMG. Wag mong sabihin na ginawa nyo na. Tinakpan ko ang bibig niya. Wag mo nang ituloy. Oo na. Mas lalong nanlaki ang mata niya. Kwento ka naman. Dali. Namula ang pisngi ko. Ayoko nga. Nakakahiya. Wag ka nang mahiya. Best friend naman tayo eh. Sa kamalay mo may makuha akong teknik sayo. Ano? Malaki ba? Masarap. Impit na naman siyang tumili, at parang bulating inasinon. Pero wala akong balak ikwento yun sa kanya. Sa amin na lang yun ni Aris. Ang ganoong bagay ay dapat sa aming dalawa lang. Pagkatapos naming kumain, ay lumibot-libot pa kami sa mall, at tumingin-tingin sa mga nakadisplay na paninda. Nicole, kinalabot ako ni Carmen. Nilingon ko siya. Bakit? Di ba si Aris yun? Aniya sabay turo sa kabilang direksyon. Sinundan ko naman ang tinuro niya. Si Aris nga, at may kasama siyang babae. Si Alice.